Hi guys, it's me, Ninja again, and welcome to my channel. Guys, we'll be reacting to Leona and Darren's Panto singing Hello. This was their performance sa The Aces Araneta. I know matagal na to nangyari pero I still wanna do my own version ng reaction sa kanta nila, sa performance nila. So, hope you still enjoy watching this video and listening to my reaction as well. So, ito guys, let's start. Sorry to cut you off. Narinig niyo yung pasok ni Darren. Ang laki ng boses, di ba? Ang ganda. Bagay na ang boses ni Darren Pantong pang duet sa isang babae. Kahit yung girl medyo malaki or bilog yung buo yung boses. Pero pag pinartner mo na yung ganitong tone ng boses ng lalaki, ma-identify mo na lalaki at babae yung nagduduet sa isang song. Ang ganda nung pasok, napaka laid back lang, relax lang si Darren. And may singit ko lang, nung mga panahon na to, di ba nasa audience ako, hindi ko alam kung nasaan sila. Nasa stage, nasa stair, sa taas sila ng stairs, nakapwesto. Hindi ko alam kung paano sila nakarating dun, ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Kasi before this duet nangyari, may kinanta si Darren. Tapos parang dumilim lang. Tapos biglang pagliwanag, nasa hagdan na siya. Tapos si Jonah. So, nung kumakanta to, di ba napansin nyo, habang pagsimula ng song, wala ang kanta. So, hindi mo alam kung nasaan sila nung time na yon. Kaya, nakakatuwa. Parang, nagulat ako na nasa hagdan na agad sila. Tapos biglang pasok nung song. So, nakaka-amaze lang. Before natin pakinggan yung paglabas ng mga boses nila sa duet, ipasok ko lang kung paano ni Darren ipinasok yung kanta. Ganon din yung pasok ni Jonah. Yung verse ni Darren tsaka ng verse ni Jonah is just the same. Nasa same ng tono, di ba? Pansinin niyo, relax lang, hindi sila nagmamandali. They're actually taking their time singing the song. So, mas dito natin mararamdaman na nagko-complement yung boses at yung mga reactions ng bawat isa. Especially pag yung isa't isa ng kaduet mo or kaduet ng singer, nagko-complement sila through just eye contacts or even sound, parang voice contacts. Hindi sila nag-uusap about anong gagawin pero nagtitinginan sila. Yung way ng pagka-sound ng tono nung kanta, parang may mga ibig sabihin sa kanila yan. Kaya nagkakaintindihan sila kahit ganun kalayo yung distance nilang dalawa singing this one song, singing this Hello song.
guys, pansinin niyo yung first half ng song. I know matagal na 'to, ang daming nagbigay ng versions nila, ang dami ng gumawa ng sarili nilang style. Pero pansinin niyo yung first verse ng first half ng song na 'to is just the same yung arrangement. Hindi nila binago. Pero yung after ng half at hanggang mag-end, napansin natin yung changes. Napansin natin yung different flavor na pinasok at nilagay nila sa kanta. Yung ad-lib, mas madami yung ad-lib ng version na to kaysa sa original, at mas pinaglaruan nila yung boses kung paano nila gagawing mas soulful yung sound ng boses nila sa kanta. Especially Jonah. Pag si Jonah kumakanta talaga mararamdaman mo yung soul ng song, yung kaya siguro talaga siya tinawag na soul princess, 'di ba? Kasi every time na kumakanta si Jonah, since na bilugan nga or buo nga yung boses ni Jonah, mas mararamdaman mo talaga yung depth, yung bigat ng song. And ganun din si Darren. Yung ginawa ni Darren performance dito is absolutely para siyang binagay niya yung bigat din, yung weight nung tono ng, I mean, yung sound ng boses niya doon sa boses ng kaduet niya. Naging soulful yung version ng dalawa through extended ad-libs, extended notes, and mas parang dinagdagan nila yung arrangement, dinagdagan nila yung verse ng song para mas humaba. And sa bandang huli, nilagyan nila ng sarili nilang art, tinaasan ni Jonah, binabaan ni Darren. Pag si Darren tumataas, si Jonah bumababa. So yun ang perfect duet. Ganun ang tamang duet ng singers. Hindi parehong mataas, hindi parehong mababa, pero still depends sa kung sino yung gumawa ng arrangement, kung ano yung gusto nilang mangyari or goal and vision nila sa kanta. Depende pa rin yun. Pero for me, don't quote me on this, pero for me, sa isang duet, mas maganda pakinggan, nag-harmonize yung boses through low key or low register and high register na pinagsama. Kasi minsan, pag parehong mataas, parang ang sakit na sa tenga. Pag parehong mababa, parang ang boring pakinggan, di ba? So, this one, binigyan nila ng sarili nilang flavor, color, yung texture, ang smooth, ang ganda. Yung bigat ng song, napaka-soulful. So, I love this performance actually. And this is one of the performance sa Isis Araneta na sobra akong natuwa. Nung unang-una pa lang, hinanap ko na kung nasaan sila. Then, nasa taas pala sila ng stairs. So, nakakapagtaka kung paano sila napunta doon, which is before sila kumanta nito, nasa gitna sila ng stage. So, biglang nawala lang yung ilaw. Pagbukas ng ilaw, nandun na sila sa stairs. Ganun sila kabibilis kumilos. Ganun ka-dedicated talaga yung passion nila para mabigyan ng magandang art yung performance nila. Not just about through doon sa boses na nilabas at ginamit nila sa kantang to, pati na rin doon sa mga actions and actions nila para mas mailagay or may add sa art ng song and performances nila. So that's it for today, guys. So hopefully you like my reactions for today. So if you do, please give me a big thumbs up. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you know what to do, push the subscribe button, and hopefully guys, huwag kayong magsawa sa pakikinig sa akin sa mga susunod pa nating araw kasi marami pa tayong video na panonoodin at gagawa ng reaction. So that's it for today and have a great day. Mwah!